langit. Maraming salamat po sa araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, muli mo kaming pinagbuklod, Panginoon. Salamat po, Ama. Hinihiling ko po, Ama, na anuman po ang kasalanan ng aking puso, na aking isipan, Panginoon, na hindi pong pakalinisin upang ang katawang ito ay inyong magamit, Panginoon. Amen. Panginoon, na kayo po ang magsalita, hindi po ang aking sarili, Panginoon. Hinihiling ko po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ito po nasasaad sa aklat ng Juan, Kapitulo 19, versikulo 28. Amen. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At Amen. bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya na uuhaw ako. Tingnan po natin ang alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Sa simula't simula pa lang po, alam na po ng Panginoon ang mangyayari na ipagkanulo po siya ni Judas at nang pong hadlangan ni Pedro ang mga taong magdadakip sa Panginoong Hesukristo at nang tatwa po siya ni Pedro na Amen. ikatlong beses. Alam po ng Panginoon. Kaya po nasabi na at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya. Yan po. Alam na naganap ng lahat ng bagay na bilang katuparan, nasabi niya po na nauuhaw ako. So titingnan po natin sa pangkatawan na pangangailangan kung tayo po ay napapagod, tayo po ay naghahanap ng tubig. Pero kung sa pang-spiritual po na bagay ating itingnan, marami pong revelasyon na sabi ko dito. Gaya po ng nauuhaw ako. Nauuhaw ako, Panginoon, na makasama kita. Ama, makasama kita. Meron din pong bagay na nauuhaw ako sa presensya nyo, mga anak. Gaya po yun. Amen. Sa patuloy po natin na paano po natin matutugunan ang pagkauhaw ng Panginoon. Yun po yung pagsunod po natin. Paggawa po natin ng mabuti na ayon sa kanyang kalooban. Doon po natin siya napapainom. At ang nangyari po doon, ng time na yun na sinabi na uuhaw, dali-dali nagkuha ang sundalo, nilagay sa pinainom sa kanya. Ano po yung pinainom sa kanya? Yung po ay suka. Yung maasim na alak. So yung maasim na alak po ay matatagpuan po natin sa Awit 69:21. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Bago pa po nangyari yun, ay naisulat na rin po sa awit, sulatan ng awit, ang suka, kaya pinainom sa kanya. Kung ko naman po natin sa atin ngayon, ano po yung suka? Yung suka, bakit may suka po ron? Yun po yung ginagamit sa mga sa sugat na nilalagay po para mas lalong malasap ang kasakitan. Kung atin po susubukan, kung meron po tayong singaw sa bibig at tuminom po tayo ng suka, nararamdaman po natin kung gaano po kakirot, kung gaano po kasakit. Yun po. Ipinapakita po rito yung paggawa po natin ng kasalanan ay nagpapatunay rin po na ating pinapainom ang Panginoon ng suka. Nagpapatunay po na ating ipinapako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pinapakita rin po dito kung sa atin po. Alam na rin po natin, itinuro na rin po sa atin. Binigyan po tayo ng salvation ng Panginoon nang siya may pako sa krus at nasa punong nasa katuparan po. Saka po yung nais ng Panginoon sa atin ang kalooban.
ang buhay na walang hanggan at makasama niya tayo sa kanyang tahanan. Paano po tayo? Wag po natin hadlangan o wag po natin pagbigyan ang gawa ng kaaway na gaya po ng nalaman po niya na hinahadlangan ni Pedro ang mga magdadakip sa Panginoon upang lang hindi matuloy ang nasasaad sa kasulatan. Ang nasasaad po sa kasulatan, ang kaligtasan po natin na may buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay magpapatuloy sa Panginoon sa pagbabasa ng banal na kasulatan, ating pong bubulay-bulayin palagi at iiwas po tayo sa paggawa ng kasalanan, malamang po mababawasan po natin yung pagpapainom ng suka sa Panginoon. Sa Diyos lang po ang kapurihan. Amen. Good.